Sound. So magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At muli ho, welcome po sa Sunday morning service. This is the Jesus Christ Baptist Church. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan at biyaya ho sa atin na meron tayo pagpapatuloy sa atin ho mga gawain ng pagsamba. Bago ho ang lahat, gusto mo nating i-welcome ang nainyayahan po nila Brother Justel at ni Sister Marica, no, high school classmates nila, no. So maging encouragement to sa atin, o kahit matagal niyo nang hindi nakakasama ang inyong mga kaklase, pwede nyo silang anyayahan sa pagsamba sa Panginoon. Welcome ho natin sa Ate Julie Ven Baltar. Ate Julie, ano, welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. At tinatanong ko kanina kung masipag ba o matinubang estudyante si Brother Justel nung high school sila. So makipagkwentuhan na lang ako kayo. Nabiro lamang ho. At welcome po. At sana hindi ito yung unat huli, kundi unat simula na tayo ho ay magkasama-sama sa pagsamba ho sa Panginoon. And then also gusto nating ibatiin ho ang mga magbe-birthday ng kaarawan. Magsa-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong linggo. Una ho ay si bukas. Tama ba? 20 ba ngayon? 20 ngayon, di ba? Bukas ay birthday ni Brother Chad. Brother Chad, tama ba? Ikaw yun. Okay? Ni Mr. Patrocinio, happy birthday po. And then also sa Wednesday, birthday ni Sister Trisha. Sister Trisha, October 23. And then sa October 26 ay si Kuya Daniel Zaragoza. So happy birthday kung kayo ay nakatunghay online. And then, meron pa ba magba-birthday or anniversary this week? Baka meron tayong nakakaligtaan? Wala na? Okay, so muli ho, maraming salamat. Well, ilan ho muna mga announcements and reminders. Thank you po sa mga nag-sign up na ho sa atin ho mga makakatuwang sa November, if not 29, 30. So we're still waiting sa official announcement ng government. Pag in-announce ho na imumove ang holiday ng November 29, doon natin gagawin ang atin hong youth conference. Pero kung hindi man, tutuloy ho yaan ng November 30. Yan ho ang tema ng ating youth conference, Eyes Fixed on Heaven. Mula ho yan sa Colossians chapter 3. So i-encourage ko ang bawat isa na basahin yung Colossians chapter 3, i-meditate ng Colossians chapter 3, and then ipag-pray natin yung gawain sa darating ho ng November 29 or 30. Salamat ho sa ating church, no? Inaprubahan na yung 25 billion pesos na, hindi 25. 25,000. Ano? At ito yung ministry. That means talagang ginagastos ng ating church. At yun hong 70 pesos na registration fee ay pang-offset lamang ng kaunti sa mga gastos. Ano ho? So meron silang isang meal, which is tanghalian, at 3 merienda sa araw ho na yon. So binubusog talaga natin sila. And then syempre, merong 3 pangangaral ng salita ng Diyos at yung mga activities nila from 8 to 5 p.m. Kung meron ho kayong mga kakilala na young people, 13 years old pataas at wala pang asawa, ay welcome na welcome ho. Pwede silang anyayahan. Pero hindi pa sila naka-attend dito sa church, okay lang din ho yan. Basta i-remind nyo lang sila na may mga programs, may mga games, and syempre may mga pangangaral ho ng salita ng Panginoon. And then meron din mga churches na manggagaling sa as far as San Mateo Rizal, may manggagaling sa saan nga ba sila brother sa Pampanga, sa the brother Joren, sa Macabebe, may mga manggagaling sa Macabebe, Pampanga at iba pang mga lugar. So pakipag-pray ho natin. So that being said, kailangan natin ng mga tatrabaho. Yung mga young people natin busy sa programa and gusto rin natin syempre silang mag-enjoy doon sa gawain at makapakinig ng salita ng Diyos. So kailangan natin ng mga mag-serve. So ang ating mga adults ang gagawa po noon. So please do sign up kung available kayo. If not 29, November 30. Kung half day lang, okay lang ho yan. Kung whole day, let us know bakit isasama namin kayo sa bilang noong pagkain para ho tayo ho ay hindi naman magutom. So yun ho. And then also, meron na ho tayong so far 33 na nakaregister sa atin hong church overnight fellowship. That will be December 26 and 27. So kung kayo ho ay talagang nagnanasa, kailangan natin ng inyong registration within this month para makapag-book na ho tayo ng lugar. Ayaw nating mag-assume ng numero. Baka mamaya mag-reserve tayo sa 50 tapos may mga humahabol pagdating nung time na yon. So muli ho, register early. Ang tansya pa lang ho ito, no? Guesstimate pa lang, natin na gastos is between 700 to 1,000 pesos per person dahil yan ho ay overnight. So hindi ho mura yung mga ganong mga venues. So pag-pray natin at meron tayo ilang mga tina-target na mga venues at nawa ay maging hindi tayo lalayo
para may option yung iba. Baka mamaya yung iba may lakad ng pamilya na hindi maiwasan na the next day or what. So ang hinahanap natin within the vicinity pa lamang ho ng Bulacan primarily, para or maybe vicinity ng Bulacan, so hindi pa tayo lalayo para ho hindi masyadong mahirapan din naman yung ating mga kapatiran. Okay, so yun ho ang ating mga announcements and reminders. Young people, meron ho kayong meeting mamaya in connection sa inyong preparation sa parating ho na youth conference. And also, nagpapaabot ho ng pasasalamat si Sister Amor Reyes. As far as I know, nakauwi na ho siya. Natuloy na yung kanyang operasyon, and Lord willing, mamayang hapon ay nagpaplano ho tayo na makabisita sa kanya. Kung kayo ho ay may desire na sumama or anuman, pwede ho kayo makapag-communicate sa akin patungkol po dyan. Yun po, ang ating mga announcements and reminders. Tayo ho ngayon ay dadako sa ating gawain ng pagsamba. At para ho sa paghahanda dyan, magkakaroon tayo ng sandali ng tahimik at personal na pananalangin upang hingin natin ng tulong gabay, pagsiyasat ng Diyos sa atin upang tayo maging handa sa pagsamba sa Kanya. Let us pray. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, tunay Ikaw ay karapat dapat tumanggap ng lahat ng papuri, pasalamat, sapagkat Ikaw ang lumalang ng lahat ng bagay at para sa iyong kaluguran nilalang mo ang lahat ng ito. O Diyos, salamat po. Salamat sa katotohanan na nilalang mo kami at niligtas mo kami hindi para sa mababang dahilan, kundi kami ay tinubos mo para sa pinakamataas na dahilan, at yun ay Ikaw, upang maluwalhati ang iyong pangalan. Lord, tulungan mo nawa kami, lalo na bilang mga mananampalataya, na mabuhay para dito. Hindi para sa mundo, hindi para sa mga bagay na madaling mawala, kundi para sa walang hanggan, para sa pinakamataas na dahilan. At kagaya ng amin na pag-aralan, O Diyos, kami nilalang mo at tinubos mo para sambahin ka. At tulungan mo nawa kami ngayon, O Diyos, bilang natitipon kami bilang mga mananampalataya. Bilang mga mananampalataya niya na namatay at nilibing at muling nabuhay sa unang araw ng linggo. O Diyos, nawa maluwalhati namin ang iyong pangalan. Panginoon, maliwanag sa iyong salita, ayaw mo ng ipokritong pagsamba. Alam mo, O Diyos, kung ang nguso lang ang malapit ngunit malayo ang puso. Lord, ilayo mo nawa sa amin ito. Nawa masumpungan mo, O Diyos, ang kongregasyon na ito na tunay nga sumasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. At Lord, anumang mga alalahanin, pangangailangan, karamdaman, problema, O Diyos, kaysa maging kagamitan ng dyablo upang kami ay ibaling ang atensyon sa iba, o gamitin mo ito upang ipakita ang aming pangangailangan sa iyo. Upang lalo kaming ilapit sa iyo, upang lalo kaming hubugin sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Patawad po sa aming mga pagkakasala sa iyo, O Diyos. Alam namin na wala kaming pwedeng itago kahit ang mga laman ng aming puso ay bantad sa iyong harapan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa anumang kasalanan, anumang bagay na taliwas sa kabanalan. At tulungan mo kami, kagaya ng sinabi ng iyong salita, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ay patuloy na labanan, patayin ang mga kasalanan na nakatahan pa sa amin. And Lord, salamat po na meron kaming oportunidad na mag-alay sa iyo ng aming mga sarili, mag-alay sa iyo ng mga bunga ng aming mga labi, at parangalang ka maging sa mga paraan o mga bagay na aming tinatangkilik. Ama, maluwalhati ka sa bawat aspeto ng gawain na ito. Aming ninanasa na ikaw ang maitaat. At salamat, O Diyos, sa katotohanan na hindi ka malayo, na ikaw ay kasama namin,
na ikaw ay nasa kalagitnaan namin. Lahat na ito dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay mawit sa Panginoon. Awitin po natin, O Haring Diyos, dakila ka. Pag-ibig sa atin.
Manatili po tayong nakatayo para po sa ating pagkakaloob. Magandang araw po sa atin mga kapatid sa pananampalataya. Ang ating Bible passage for giving, sabay-sabay po nating basahin ang 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na mapangyarihan sa lahat, patuloy ka po namin pinapasalamatan, pinupuri sa iyong kadakilaan, kabanalan, Panginoon. At salamat po, Panginoon, higit sa pagliligtas mo po sa aming mga makasalanan. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po sa araw na ito. Higit sa lahat sa na dinala niyo po kami, Panginoon, sa iyong panambahan upang magpurit, magpasalamat, at higit makinig at mag-aral ng iyong mga salita. O Diyos, anuman pong karumihan sa amin, Panginoon, ay hiningi po namin ito ng tawad. Kayo pong may kakayahan na magpatawad at maglinis ng aming puso't isipan, Panginoon. At sa aming pagkakaloob, Panginoon, maraming salamat po sa buong linggo na kayo po'y nag-ingat sa amin. Salamat po sa patuloy niyo pong pagsusustento sa bawat araw, Panginoon, na lahat ng resources na meron po kami ay buhat sa iyo, Panginoon. At higit sa aming pagkakaloob, Panginoon, masumpungan niyo po ang aming mga puso na nagagalak, Panginoon. Hindi sa nanghihingi, Panginoon, kami sa iyo, kaya kami nagbibigay. Kung hindi kami nagkakaloob, Panginoon, dahil kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, dahil ikaw po yung sa iyo po nagmumula ang lahat ng bagay na meron po kami. O Diyos, sa lahat po na malilikom na salapi, Panginoon, sa aming pagkakaloob ay magamit po, Panginoon, sa ikakalawak ng iyong mabuting balita at sa mga pangangailangan po dito sa panambahan ay masustento na, Panginoon. At higit sa patuloy pong pagpalain na aming mga kamay sa paggawa ng mabuti, ng lahat ng ito ay mauwi, Panginoon, sa iyong kapurihan at kadakilaan. Maraming salamat po at maging sa pag-aaral ng iyong mga salita, ikaw po ang siyang maitaas. Ang mga salita mo, Panginoon, siyang magtanglaw, magbukas ng aming puso't isipan, na makita namin, Panginoon, yung kagilagilalas mong pagliligtas sa aming mga kasalanan. At patuloy po aming lumakad sa pananampalataya at dumating po kami, Panginoon, sa patuloy na pag-encourage sa bawat isa bilang isang magkakapatid sa pananampalataya. Panginoon, pinupurit, pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa araw na ito. Ikaw ang aming ang siyang mapapurihan ng pasalamatan. Ito pa kami sa manalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung magkaloob sa Panginoon. Standing on the promises. This is the price my King, to eternal ages that His grace has free. Glory in the highest, God will shout and sing.
standing on the promises of God, standing on the promises that cannot fail. When the holding storms of darkness fears us in, shall prevail, standing on the promises of God, standing, standing on the promises of God, my Savior, standing, I'm standing on the promises of God, standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword, standing on the promises of God, standing, standing on the promises of God, my Savior, standing, I'm standing on the promises of God, standing on the promises of God, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God, standing, standing on the promises of God, my Savior, standing, I'm standing on the promises of God. Tayo po'y magsiting lahat para po sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Atin pong luwalhatiin ng Panginoon sa ating pagbasa ng kanyang mga salita. Ito po'y magmumula sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 11, talata 11 hanggang 16. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Natisod ang mga Hudyo dahil hindi sila sumampalataya kay Kristo. Ibig bang sabihin tuluyan na silang mapapahamak? Hindi. Pero dahil sa paglabag nila, nabigyan ng pagkakataon ang mga hindi Hudyo na maligtas. At dahil dito, maiinggit ang mga Hudyo. Ngayon, kung ang paglabag at pagkabigong ito ng mga Hudyo ay nagdulot ng malaking pagpapala sa mga hindi Hudyo sa buong mundo, gaano pa kaya kalaki ang pagpapalang maidudulot kung makumpleto na ang buong bilang ng mga Hudyo na sasampalataya kay Kristo? Ngayon, ito naman ang sasabihin ko sa inyong mga hindi Hudyo. Ginawa akong apostol ng Diyos para sa inyo at ikinararangal ko ang tungkuling ito. Baka sakaling sa pamamagitan nito ay magawa kong inggitin ang mga kapwa ko Hudyo para sumampalataya ang ilan sa kanila at maligtas. Kung ang pagtakwil ng Diyos sa mga Hudyo ang naging daan para makalapit sa Kanya ang ibang mga tao sa mundo, hindi ba't lalo pang malaking kabutihan ang idudulot kung ang mga Hudyo ay muling tanggapin ng Diyos? Sila ay para na ring muling binuhay. May hahambing natin ang mga Hudyo sa isang tinapay. Kung inihandog sa Diyos ang bahagi ng tinapay, ganoon na rin ang buong tinapay. At kung inihandog sa Diyos ang ugat ng isang puno, ganoon na rin ang mga sanga nito. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po kayo magsiupo. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Isa ho sa mga paborito ko noong paglaruan, at salamat sa Panginoon at wala naman akong nabasag, at least na natatandaan ko, ay yung mga figurines na madalas ay gawa sa salamin
or made out of glass na naglalaman ng dalawang klase o dalawang kulay ng likido. Siguro kayo ho ay nakakita na nun. Minsan may kulay dilaw sa taas at kulay blue sa baba, or kulay green sa taas at kulay dilaw sa baba. At ang kamanghamanghang bagay kapag yung figura na yun figurine na yun ay biniligtad mo, nagpapalit. At minsan ang ganda nun, may mga elisi pa na nagdudulot para magkaroon ng kaunti-unting parang bula hanggang sa magsama-sama ulit yung kulay. At hindi naghahalo ang dalawang kulay na ito. At ito sa bata ay isang kamangha-mangha. Well, siguro lahat ho tayo, kung hindi man marami sa atin ay nalalaman ang dahilan sapagkat may dalawang uri ng likido sa loob ng figuro na yun at higit sa malamang ito ay tubig at langis. At merong nga hong kasabihan, ang tubig at langis ay hindi po pwedeng maghalo. At meron pang ang kanta, si Sharon Cuneta ba ang umawit nun? Tubig at langis. Well, kaya ko sinabi ho yan sapagkat sa pag-aaral ho ng Biblia at sa maraming mga mananampalataya, and sadly, sa maraming mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, seemingly, ang dalawang katotohanan sa Biblia ay parang tubig at langis. Parang hindi pwedeng magsama. Parang hindi pwedeng maghalo. And that is the truth of God's sovereignty in salvation and the truth of man's responsibility in salvation. Yung katotohanan na ang Diyos ang soberano pagdating sa kaligtasan, ang katotohanan na ang Diyos bago palalangin ng sanlibutan ay pumili na ng mga partikular na individual na kanyang tutubusin. Yung kanyang mga tupa na ibinigay ng Ama kay Kristo, na sinabi ni Jesus na walang mawawala at yung ibang mga tupa niya ay kanya pang kukunin at iipunin upang sila ay maging isang kawan. At sa kabilang banda, yung responsibilidad naman ng tao na kailangan ng taong manampalataya kay Kristo. And sadly, itong dalawang katotohanan na ito ay madalas pinagbabangga at sinasabi nila, well, kung ang Diyos ay soberano, kung ang Diyos ay pumili na ng mga ililigtas, what's the use of evangelism? Bakit pa ako mag-share ng gospel? Bakit ko pa ipapangaral ang ebanghelyo? Ay may mga pinili na pala at sigurado na palang maliligtas ang mga pinili ng Panginoon. Well, kung merong pinili ang Diyos, edi ano tayo? Mga robot na lang ba tayo? Ito yung mga madalas na sinasabi na dahil ang tao ay may responsibilidad na sumampalataya, hindi maaaring maging soberano ang Diyos. At kung soberano naman ang Diyos, ang tao ay walang pagdedesisyon. Well, makikita ho natin sa ating pag-aaral, and I hope medyo nahagingan na natin ng mga nakaraan. So, chapter 9, 10, and 11, ang katotohanan na kung saan itong dalawang napakagandang katotohanan ng salita ng Diyos ay hindi magkalaban sa salita ng Panginoon. Hindi ito magkalaban sa isip ng Apostol Pablo na sumulat ng Book of Romans. As in, makikita na hopefully ngayong umaga, may encourage tayo na rather than maging discouragement ang sovereignty ng Diyos sa kaligtasan, ay maging fuel ito, maging gasolina ito upang tayo ay lalong itulak sa matindi, puspusan at puno ng pag-asa na pangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Bago tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo muna ay humingi sa Diyos ng tulong. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa katotohanan mo. Maraming salamat po sa iyong salita na basihan namin ng iyong katotohanan. At Lord, malinaw sa iyong salita na tunay nga ikaw ay soberano sa lahat ng bagay, maging sa kaligtasan. Ngayon din naman, pinakita mo sa amin sa iyong salita na ang tao ay responsable, na siya ay magsisi at manampalataya sa ebanghelyo ng aming Panginoong Hesus. O Panginoon, tulungan mo nawa kami, bantayan mo kami, O Diyos, na hindi namin ma-mishandle ang iyong salita.
Na wag naman mangyari na i-highlight namin ang isa at the expense of the other, but rather, kung paano mo inihayag sa iyong salita ang mga katotohanan ito, ay yakapin naming kapwa. At ito, Panginoon, ay magtulak sa amin sa patuloy na pagpupuri sa iyo, sa patuloy na paghahayag ng Ebanghelyo na merong tiyak na pag-asa at merong success na naghihintay sa endeavor ng pangangaral ng Ebanghelyo. Muli, O Diyos, kami po ay humihingi ng tulong sa iyo. Ingatan mo kami at nawa, O Diyos, ako bilang tagapagturo ay iyong gabayan. Lahat na ito dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, ang mensahe pa rin ho natin ay nakaduktong pa rin, and aaminin ko ho, supposed to be isang Sunday lang ho yung review natin ng Romans 1 to 11, pero this is the third Sunday na ating bibigyang pansin ho ito sapagkat marami ho sa atin ang wala. Kung naalala niyo ho, 3 years ago sinimulan natin ang Book of Romans, and almost 6 months tayong nabakante. Actually, 5 months tayong nabakante sa pag-aaral na ito, and I think isang magandang bagay na ating reviewin ito. Again, all of salvation is from God, by God, and for the glory of God alone. And we as recipients of His saving grace must continually be amazed, affected, and moved by this wonderful saving work of God through Christ. Ang buong kaligtasan ay mula sa Diyos, sa pamamagitan ng Diyos at para sa kaluwalhatian ng Diyos. At tayo na mga tumanggap na nagliligtas sa biyaya ng Diyos na ito ay kailangang tuloy-tuloy na mamangha, maapektuhan, and this is one of the points na ating bibigyang pansin. Ito'y magkilos sa atin, magtulak sa atin na ihayag ang Ebanghelyo. Ito'y magtulak sa atin at by this wonderful saving work of God through Christ, tayo ikilos ng napakadakila at napakagandang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So balikan ho natin yung ating ni-review from chapter 1 to chapter 10 for the last 2 Sundays. Pabilis na lamang po. Point number 1, binigyan natin ng pansin ang kapangangailangan ng kaligtasan, the need of salvation. Kailangan ng bawat tao ang kaligtasan sapagkat totoo ang sinabi ng salita ng Diyos sa Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. Walang matuwid, wala kahit isa. Na kahit ang tingin mo sa iyong sarili o sa mababait na taong kilala mo, sila ay matuwid. Malinaw ang salita ng Diyos, walang matuwid, wala kahit isa. That means lahat tayo ay nasa ilalim ng poot ng Diyos at karapat dapat lamang parusahan ng Panginoon. That's why we need salvation. Kailangan natin ng kaligtasan. And then pinakita natin, number 2, the provision of salvation. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Wala tayong magagawa para iligtas ang ating mga sarili. As Apostle Paul said, therefore we conclude that a man is not justified by the law. Why? Because by the law is the knowledge of sin. Hindi aariing ganap ang isang tao sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Bakit daw po? Sapagkat ang kautusan ay nagpapakita ng pagiging makasalanan. Hindi trabaho ng kautusan dalhin tayo sa langit. Ang trabaho ng kautusan ay ipakita kung gaano tayo kadumi. Walang iniwan yan sa X-ray o sa MRI. Hindi naman yung gamot. Pinapakita nun ang problema. Ganun ang gawain ng kautusan, ipakita sa atin na tayo ay makasalanan, madumi. Pag sinabi ng kautusan, wala kang magiging ibang Diyos liban sa akin, alam natin na marami sa atin at madalas ay nagkakaroon ng iba na mas mahalaga kaysa sa Panginoon. Pag sinabi ng kautusan na huwag kang papatay, Brother Paul, hindi pa ako nakapatay. Pero ang sabi ni Jesus, kahit magsalita ka lamang ng mga karumal-dumal na salita sa iyong kapwa, sinabihan mong raka, wala kang kwenta kung anong mga masasamang salita na sinabi mo, ang sabi ni Jesus, delikado ka sa impyerno. Sabi ng Biblia, huwag kang mangangalon niya. Brother Paul, hindi ako nangalon niya. Tanong mo pa kay Mrs. Pero sabi ni Jesus, tumingin ka lang sa isang babae na nagnasa ka sa iyong puso, ikay nangalon niya na sa iyong puso. Ang trabaho ng kautusan ay hindi ipakitang may pag-asa ka. Ang trabaho ng kautusan ay ipakitang wala tayong kaya. At dahil hindi natin kaya, kinakailangan ang kaligtasan ay manggaling sa labas. Merong dapat magligtas. Walang iniwan yan sa nalulunod. Sino nasubukan ng malunod?
Virgin June, si Sister Marica, si Brother Daryl, nasubukan ng malunod. Si Sister Nelia, nasubukan ng malunod. Ang tanging pag-asa mo ay wala sa iyong sarili. Kung merong kakapit sa iyo, o merong kang makakapitan. Either way, nasa labas mo ang pag-asa. At ganun ang ating kalagayan. Ang ating direksyon ay palubog lamang dahil tayo yung makasalanan. Kailangan natin na merong magliligtas sa atin. At salamat sa Diyos, siya ang gumawa ng kaparaanan. Nakita natin sa Romans chapter 3 verse 24, being justified freely by His grace. How? Through the redemption that is in Christ Jesus. Ang Ama mismo ang gumawa ng paraan. Hindi natin kaya, karapat dapat tayong parusahan. Ang Diyos mismo ang nagbigay. Verse 25, Romans 3:25, whom God hath set forth. Ang Diyos ang nagtakda, ang Diyos ang naglagay kay Kristo to be a propitiation, pampalubag loob. Dahil ang Diyos ay puno ng galit sa ating mga kasalanan at ang tanging mag-aalis ng galit, magsasatisfy, magpapacify ng puot ng Diyos ay walang iba kung hindi si Kristo. And how is that? Through faith in His blood. And not the liquid itself, but rather saan tumigis ang dugo ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Therefore, ang magpapahupa ng puot ng Diyos sa iyo ay hindi yung paggawa mo ng mabuti. Kundi ang tanging magpapahupa ng puot ng Diyos sa iyo ay si Kristo. Ito ang probisyon ng Diyos ng kaligtasan. Ang Diyos ang nagbigay ng tutubos sa atin at magbabayad ng ating mga kasalanan. Now, okay, ako'y makasalanan. Ang Diyos ay gumawa ng paraan. Si Jesus ang tagapagligtas. Paano ito ma-apply sa atin? The application of salvation, verse 27, anong sabi Romans 3? Where is boasting then? It is excluded. Walang pwedeng magyabang. By what law of works? Nay, or no, it's not by the law of works. It's not by works. And sadly, maraming mga tao sa panahon natin ngayon, ang pag-asa nilang kaligtasan nila ay nasa kanilang sarili. Mabait ako, nagsisimba ako, nananalangin ako, tumutulong ako, gumagawa ako. O kaibigan, kung ang tingin mo, ang pag-asa ay nasa iyong sarili, I'm sorry. It's not by works. Bakit? Kung pabaitan ang pagtungo sa langit, ang pupunta sa langit ay puro mayabang. Kaya ako nandito kasi mabait ako. Kaya ako nandito kasi matulungin ako. Mga kapatid, ang tanging paraan at ang tanging aalingaw-ngaw sa langit ng walang hanggan, kaya tayo nahandon ay dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. By what law of works? No. How? By the law of faith. It is by faith. Verse 28, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. This is the conclusion of the Word of God. This is the conclusion ng apostol. Hindi ito katuruan ng Baptist. Ito ang turo ni Apostol Pablo ng isang tao ay aaring matuwid, idideklarang matuwid, katanggap-tanggap sa Diyos, papasok sa langit, may buhay na walang hanggan. It is by faith. Dahil ang faith ay hindi nakatingin sa sarili. Ang faith ay nakatingin doon sa sinasampalatayanan. Do you see the contrast? Ang works nakatingin sa sarili. Magiging mayabang. Ang pananampalataya nakatingin sa sinasampalatayanan. Durog ang kayabangan. Tanging kay Kristo Jesus lamang. So that's the application of salvation. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, ang sabi ng Biblia, at maliligtas ka. Number 4, the experience of salvation. Okay, ako'y nanampalataya na, ako'y ligtas na. Ano ba ang larawan ng isang taong ligtas? Ang isang taong ligtas ay apektado ng kaligtasan. Apektado ng mga katotohanan ito. Merong pag-asa ng buhay sa kabila at merong pag-asa maging sa kahirapan ng buhay na ito. As Paul said, we glory in tribulation. Pero hindi lamang yun, habang narito ang Kristiyano ay merong pakikipaglaban sa kasalanan. Again, ang larawan ng Kristiyano ay hindi isang taong perpekto, kundi isang taong nakikipaglaban sa kasalanan.
Romans chapter 7 verse 23 ang sabi, but I see another law in my members. So again, this is Apostle Paul speaking as a Christian. May nakikita pa rin siya sa kanya. Meron pa rin ang kanyang ginamit na salita, warring against the law of my minds. There is a war. There is a conflict. Merong labanan nangyayari. Again, ang hindi Kristiyano, walang labanan. Walang pakikipaglaban sa kasalanan. Ang Kristiyano, hindi perpekto, nagkakasala pa rin, pero merong labanan. Ito ang isa sa mga katangian ng tunay na mananampalataya. A true believer is not a perfect person, but rather a genuine Christian is engaged in a real battle against sin. Yes, nandito tayo. Yes, bayad na ang ating mga kasalanan. Yes, napatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Yes, hinugasan na tayo ng dugo ni Kristo. But yes, nakatahan pa rin tayo sa lumundong ito, sa katawang ito, na meron pa rin nakatahang kasalanan. At tayo ay nakikipaglaban. It's the experience of salvation. But sa kabila ng ating mga pagkakataon na natatalo tayo, nadadapa tayo, natutukso, pero patuloy ang labanan. Salamat sa Diyos, hindi nakaasa sa atin ang ating kaligtasan. Ang security ng ating kaligtasan ay nasa Panginoon. Sa Romans chapter 8, yun ang ating masusumpungan, ang seguridad ng ating kaligtasan. Ito'y hindi nakabase sa atin, kundi nakabase sa Panginoon. Romans chapter 8 verse 11, ito'y nakabase sa banal na Espiritu, nakatahan sa iyo ang banal na Espiritu, sigurado ang pag-asa ng muling pagkabuhay. So Romans chapter 8 verse 33, ang sabi ni Apostol Pablo, kung ikaw ay inaring ganap ng Diyos, ng Ama, wala ka ng anumang hatol, wala lang hatol. Who is he that condemneth? Or who is he that, sino ang magsahabla sa mga mananampalataya? It is God that justifieth. Pagdating sa verse 34, ang tanong ni Apostol Pablo, who is he that condemneth? It is Christ that died, yea, that is risen again, yea, that is in the right hand of the Father, or the right hand of God, who also maketh intercession for us. Again, the rhetorical question is this, who is he that condemneth? Sino pa ang magko-condemn sa'yo? Hindi ka na pwede i-condemn ng Ama. Bakit? Dahil binayaran na ng anak. Bago siya namatay sa krus, sabi niya, it is finished. At hindi baluktot ang Diyos, ang sisingil siyang muli sa bayad na. So narito ang seguridad ng ating kaligtasan, hindi dahil matindi ang gawa natin o ang kapit natin, dahil ang Diyos ang may hawak ng kaligtasan from start to finish. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa Romans 8 verse 38, for I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, that is, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Walang makakapaghiwalay. Again, yung love ng Diyos ay hindi ganun. Ang pagmamahal ng Diyos ay ganun. Walang makakapaghiwalay sa tunay na Kristiyano, sa nagliligtas na pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hindi ito yung love na I feel it, no. Ito yung katotohanan na binigay ng Ama ang anak para sa kaligtasan. So secured ang ating salvation. And then number 6, nakatungtong ang security na ito sa katotohanan na ang Diyos ay soberano. If you remember, binigyan natin ng pansin sa Romans 8 verse 28, and we know all things work together for good. That's why we are sure na hindi pwedeng mawala ang kaligtasan. Why? Because God is committed and is sovereignly at work over all things, even in the very minute details. Maging sa pinakamaliit na bagay, hawak sa kontrolado ito ng Diyos, at ito yung sa ikabubuti ng mga mananampalataya. So let's just take for example, na ang kaligtasan ay pwedeng mawala, then therefore meron palang pwedeng mangyari sa hindi mo ikabubuti. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, God is committed to work all things for good. And now,
if you remember, yung ating pinag-aralan nito many months ago, yung definition ng good madalas nagkakaiba. Ang good sa atin, madalas ay we feel good. Ang definition ng good sa Panginoon is for us to be conformed to the image of His Son. At maniwala ho kayo, gagamitin ng Diyos ang lahat para iwangis tayo kay Kristo. Nakakita na ho ako na ginamit ng Diyos ang cancer para ilangis siya kay Kristo. Ginamit ng Diyos ang pagbagsak ng negosyo. Ginamit ng Diyos ang karamdaman, ang problema para iwangis kay Kristo. At siguro lahat tayo makakapagpatotoo, kailan tayo mas natututong manalangin, kailan tayo mas lumalago sa ating pananampalataya. Hindi pag walang problema. Ang sabi nga ni Jerry Bridges, all things work together for good. Ibig sabihin daw nun, kahit your worst day is for your good. Dahil soberano ang Diyos. God is sovereign in our salvation, even in our lives as Christians. Soberano ang Panginoon. Now, hindi lamang yun, kung hindi maging sa pagliligtas dahil seemingly may problema. Anong seemingly na problema? Bakit per Paul, kung ang Diyos ay soberano, kung ganong katindi ang pangako ng Panginoon, bakit yung pinili niyang bayan, ang Israel, ay hindi naliligtas? Or generally, hindi naliligtas. Kaya nga ang sabi ni Apostle Pablo sa Romans 9 verse 6, not as though the word of God had taken none effect. Wala bang epekto yung pangako ng Diyos sa kanila? Wala bang epekto? Pumalya ba ang pangako ng Diyos? Hindi ba nagawa? Kaya merong doktrina dyan sa tabi-tabi. May nagtuturo na si John the Baptist pumalya. Kasi siya yung forerunner. Palyado daw ang mission ni John the Baptist kasi napako sa krus si Jesus. Kung ginawa lang sana ng mainam ni John the Baptist yung problema niya. Meron pa akong napakinggan na nagtuturo, si Jesus mismo ay pumalya. Kasi daw napako siya sa krus. Oh, again, these are teachings na nanggaling sa napakapalihadong pagkaunawa ng salita ng Panginoon. No, God's word is not broken. Hindi nasira ang salita ng Panginoon. Hindi pumalya o napako ang pangako ng Diyos. At ang sabi ni Apostle Pablo, ito, for they are not also Israel, which are Israel. At therefore, makikita niyo ho dyan, merong dalawang gamit ng Israel. Merong Israel na ethnic Israel, that is Jewish people, and God's people Israel, that is mga tao ng Panginoon. So ang sinasabi ni Apostol Pablo, hindi basta Hudyo ay tao ng Panginoon. Okay? Now, kung titingnan natin sa Romans chapter 9, sino ang mga tao ng Diyos? Saan ito nakabase? Kung hindi ito nakabase sa iyong pagiging Hudyo, that is nanay, tatay mo Hudyo, hindi yun ang basihan. Ano ang basihan? Ang sabi ni Pablo, una, nakabase ito sa pangako ng Diyos. Romans 9 verse 8, that is, they which are the children of the flesh, these are not the children of God. Nilinaw niya, hindi yung children of the flesh ang children of God. So sino yun? But the children of the promise are counted for the seed. Nakabase ito sa pangako ng Diyos. Pangalawa, nakabase ito sa pagpili ng Diyos. Verse 11, Romans chapter 9, for the children, at ang binigay diyang halimbawa ay si Jacob and si Esau, the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth. Hindi na doon nakabase sa gawa ni Jacob. Hindi nakabase sa gawa ni Esau. Well, Brother Paul, kung hindi nakabase kay Jacob, kay Esau, kanino nakabase? Parang sabi ng salita ng Panginoon, verse 12, as it was said unto her, the elder shall serve the younger, as it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Kaya nakabase? Sa Diyos. Ang pinili ng Diyos ay si Jacob. Dahil ba mas karapat dapat si Jacob? No, sinungaling nga yun eh. Alam niyo ibig sabihin ng pangalang Jacob? Supplanter. Pangalan pa lang, manluloko na. Pero siya ang pinili ng Diyos. Oh, purihin ng Panginoon. Alam niyo kung bakit?
Kasi ganun din tayo, lahat tayo hindi karapat-dapat. Pero mula sa mga hindi karapat-dapat, pumili pa rin ng Diyos. Kaya ang sabi niya, verse 14, what shall we say then? Is there unrighteousness with God? At yun yung nagiging reaction ng madami. Ano ang Diyos ang pumili? Unfair. Unfair. At muli, ang pananaw lamang sa pagiging totally sovereign ng Diyos sa kaligtasan ang mag-i-induce ng ganitong reaksyon. Election is based on God's gracious, free, and sovereign determination. Ito lamang ang pananaw na mag-i-elicit ng ganitong objection. Anong pagliliwanag ni Pablo? Anong sagot niya? Nung tanong, what shall we say then? Is there unrighteousness with God? No! God forbid! No, 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 no! Hindi pwedeng hindi maging matuwid ang Diyos. Ang Diyos ay matuwid. Brother Paul, kung ang Diyos ay matuwid, anong basihan ng pagpili niya? Ba't hindi si Esau? Bakit si Jacob ang pinili niya? Anong basihan? Verse number 15, for he had said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Anong basihan ng pagpili ng Diyos? Ang Diyos mismo. Pagdating sa verse 16, so then, it is not of him that willeth, or of him that runneth, and this is the point, but of God that showeth mercy. So hindi na baliwala ang salita ng Diyos. Bakit? Dahil yung pagiging tao ng Diyos hindi nakatungtong sa pagiging ethnic Israel, kundi nakatungtong una sa pangako ng Diyos, pangalawa sa pagpili ng Diyos, soberanong pagpili ng Panginoon. That is the main point. God has the power. God has the prerogative. At dinoble down pa ito ni Apostol Pablo pagdating sa verse 21, hath not the potter power over the clay? Anong sagot? Sino ang may karapatan? Yung clay o yung potter? Subukan nung clay na hindi sumunod, durog siya. Had not the potter power over the clay? Yes, he has the power. Siya ang may karapatan of the same lump or make one vessel unto honor and another to dishonor. Mula sa putik ng taong mga makasalanan, ang Diyos ay kukuha at gagamit ng mga putik para pagsisidlan ng kanyang karangalan at yun namang iba para sidlan ng kanyang puot. Kaya ang sabi niya, verse 22, what if God, willing to show His wrath and to make His power known, endure with much long suffering the vessels of wrath fitted to destruction. Pagdating sa verse 23, and that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy which He had afore prepared unto glory. Again, walang tatanggap ng injustice. Yung isa tatanggap ng puot na dapat lamang, as we have seen from Romans 1 to 3. Yung iba ay tatanggap ng biyaya na hindi sila karapat-dapat. Now, sino yung vessels of mercy? Sino yung people of God? Verse 24, even us. Sino yung us? Whom He hath called. Sino yun? Not of the Jews only, but also of the Gentiles. So itong pagpili ng Diyos na ito ay hindi lamang sa mga Hudyo, kundi maging sa mga Hentil. So yes, ang Diyos ay soberano sa kaligtasan. At the same time, ito yung sinabi ko kanina, soberano ang Diyos. Responsable ang tao sa verse 7, sa chapter 10, this is man's responsibility. Ang tao ay kailangan pa ring sumampalataya. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa Romans 10 verse 1, brethren, my heart's desire and prayer for Israel is that they might be saved. Kita niyo ho yung lengguwahe ni Pablo? Pagkatapos niya sabihin, ang Diyos ay soberano, ang Diyos ay pumili, na handun pa rin yung nag-aalab na desire niya for Israel to be saved. At ang tinutukoy niyang Israel doon is yung ethnic Israel. Kahit na alam niya, not all Israelers, Israel, hindi sila lahat ay sa Panginoon. Merong mga pinili ang Diyos, pero nanatili pa rin ang desire ko.
At mga kapatid, ito minsan ang mali kapag ang hindi natin na-handle ng tama ang theology. Yes, naniniwala tayo na ang Diyos ay may hinirang, pero nawa, nandun pa rin yung desire natin na makita ang ating ating buong sambahayan. Ang ating mga kamag-anakan, ang ating komunidad, ang ating bansa ay manampalataya kay Kristo. Hindi magkaaway ang dalawang bagay na ito. Ang paniniwala sa pagiging soberano ng Diyos sa kaligtasan ay hindi tubig na papatay sa apoy ng pag-iebanghelyo. Ito'y gasolina na magpapaalab pa, magpapaandar pa ng pag-iebanghelyo. Ang sabi ni Pablo, "For I bear them record that they have the zeal of God, but not according to knowledge." Why? "For they being ignorant of the righteousness of God." At kung naalala niyo sa Romans chapter 3 verse 21, ano itong katuwiran ng Diyos? It is through Christ, kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. At ang sabi niya, itong mga Hudyo ay ignorante, nireject nila ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Being ignorant of the righteousness of God and going about to establish their own righteousness, sinusubukan nilang iligtas ang kanilang mga sarili, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Again, ang sabi ni Pablo, hindi sila ligtas, hindi dahil hindi sila pinili, hindi sila ligtas kasi ayaw nilang kilalanin si Kristo. Gusto kong tanungin sa bawat isang naririto, kung ang mga Hudyo, piniling bayan ng Diyos, ay pupunta sa kapahamakan dahil hindi nila kinilala si Jesus, they have not submitted themselves unto the righteousness of God. Let me ask the question, have you? Ikaw ba mismo, ngayon sa dalang ito, kinilala mo na, nagpailalim ka na doon sa tagapagligtas na binigay ng Diyos? O hanggang ngayon, sinusubukan mo pa rin iligtas ang iyong sarili? Ang tiwala mo pa rin ay nasa ibang bagay, nasa relihiyon mo, nasa kabutihan mo, nasa performance mo, at hindi ka nakatingin kay Kristo lamang para sa iyong kaligtasan. Wala kang pinagkaiba sa mga Hudyong ito. Yes, napaka-relihiyoso, pero patungong impyerno. Dahil hindi relihiyon ang daan patungo sa Ama. Ang sabi ni Jesus, "Ako ang daan." Hindi ko tinatanong kung ikaw ay sumunod na sa anumang panalangin. Hindi ko tinatanong kung miyembro ka ng anumang iglesia. Hindi ko tinatanong kung gaano ka kabait sapagkat walang matuwid, wala kahit isa. Ikaw ba, tunay mo na bang kinilala si Jesus na siya lamang ang iyong tagapagligtas? Ikaw ba ay tunay ng nanampalataya sa Kanya? Muli, hindi ito nakatago, ito'y malapit. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Romans 10 verse 11, "For the scripture saith, whosoever believeth on Him shall not be ashamed." Narito ang napakalaking sarap. At yung iba nagkakaroon ng problema, "Brother Paul, naniniwala ka, may pinili ang Diyos. Di ba sabi ng Bible, whosoever?" Well, narito si Apostol Pablo. Romans chapter 9, may pinili ang Diyos. Pagdating sa chapter 10, whosoever. Hindi ito magkaaway. Hindi ito magkalaban. Totoo na may pinili ang Diyos, pero totoo rin, sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. O tumawag ka sa Diyos, magpatira pa ka sa Kanya at humingi ka ng habag ng Diyos. Tanging ang biyaya lang ng Diyos ang makapagliligtas sa iyo sa pamagitan ni Kristo Jesus. At nakita rin natin the necessity of evangelism. Verse 14, Romans 10, "How then shall they call on Him on whom they have not believed? And how shall they believe on whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher?" So yung marubdob na pagnanasa para maligtas ang iba, yung pangangaral na sino mang tatawag sa Panginoon ay maliligtas, at yung pagkakaroon ng pananaw na kailangan ng evangelism, kailangan ng proclamation ng gospel, ay hindi kontra sa katotohanan na ang Diyos ay merong hinirang. O mga kapatid, nakatungtong ito doon. Nakatungtong ito doon. Kaya may pag-asa ang ating pag-iebanghelyo dahil merong mga hinirang ang Panginoon.
So again, we as a church should be proclaiming the gospel. Hindi mo kailangan nakatayo sa likuran ng pulpito. Pwedeng katabi mo sa eskwelahan, katabi mo sa jeep, o saan mo man ma-encounter, maabutan mo ng tracks, makwentuhan, magkakaroon kayo ng kwentuhan. O nawa, malagi tayong manalangin na Lord, buksan mo ang pintuan ng oportunidad upang maibahagi ko si Kristo. Number 8, the faithfulness of God in His electing grace. Romans chapter 11, pasok tayo sa Romans 11, verse 1. I say then, had God cast away His people? Tapos na ba ang Diyos? Wala na? Ang sabi ng salita ng Diyos, God forbid. Hindi pwede. Ano ang number 1 na ebidensya ni Apostol Pablo kaya siguradong hindi pa tapos ang Diyos sa mga Hudyo? Ang sabi niya, for I also am an Israelite. Hindi pa tapos ang Diyos sa mga Hudyo. Bakit? Sabi ni Pablo, hindi ba ako nakikita? Niligtas ako ng Diyos. Ibig sabihin, may dealing pa rin ang Panginoon sa Israel, ethnic Israel. At sinigurado niya na hindi tayo malito na ibang Israel ang tinutukoy, for I am also an Israelite of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. Hudyo. So hindi pa tapos ang Diyos sa bayang kanyang pinili. Verse 2, God hath not cast away His people, again pertaining to ethnic Israel, whom He foreknew. At nagbigay siya ng halimbawa, hindi nyo ba alam ang sinabi ng salita ng Diyos kay Elias nung siya'y nanalangin sa Panginoon laban sa Israel? Anong sabi ng Diyos? Lord, anong sabi ni Elijah? Lord, they have killed your prophets and dig down thine altars, and I alone I am left alone, and they seek my Lord. Ako na lang, wala nang iba. Gusto pa nila akong patayin. Pinahiya ng Diyos si Elijah. Ang sabi ng Diyos, but what saith the answer of God unto him? I have reserved to myself 7,000 men whom have not bowed the knee to the image of Baal. Elijah, kung tingin mo ikaw na lang, meron akong ibinukod pa sa sarili ko. At yung iba Lord, bakit naman hindi mo ginawang 10,000? Lord, ba't hindi mo ginawang 20,000? Bakit? Again, sino ang magtatakda? I have reserved to myself 7,000 men. Again, God is faithful to His chosen people, ethnic Israel. Any theology, therefore, that seems to teach that God is done or have no more dealings with the ethnic Israel is false. Anumang doktrina, anumang pagtuturo na seemingly nagtuturo na ang Diyos ay tapos na, wala nang dealing sa ethnic Israel, ay hindi ayon sa salita ng Panginoon. The church has not superseded Israel. That God's chosen people, God's foreknown people are still His people. Kaya ang sabi ni Pablo sa Romans 11 verse 5, even so then, at this present time, hanggang ngayon, also there is a remnant according to the election of grace. Nung panahon ni Pablo hanggang ngayon, meron pa ring remnant, maliliit na bahagi. Saan yun nakatungtong? Saan yun nakabase? Sa free will ng tao? O salamat sa Diyos, hindi. According to the election of grace. At dito pumapasok yung verse 6 na paboritong verse ng maraming Baptist. And if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. Ito yung tubig at langis. Ito yung hindi mo pwedeng paghaluin. If it is by grace lang. If it is by works lang. Hindi ito pwedeng magkahalo. At ang tinutukoy dito ni Pablo ay ano? Particularly sa context, sa verse 5. According to the election of grace. Ang tinutukoy ni Pablong grace dito ay yung graciousness ng election ng Panginoon. So therefore, yung pananaw na ang pag-elect o pagpili ng Diyos ay nakabase sa gagawin ng tao. Nakita ng Diyos sa hinaharap na isang araw sasampalataya si Patrocinio. Sorry po, word.
Dalawa yung patrocinio, isang hilerang ganyan. It's very much against the Word of God. Nakita niya na isang araw may gagawin yung tao at base sa gagawin ng tao, tugon ng tao, dun siya yung pagpili again. And it is by grace that is no more works. Otherwise, grace is no more grace. Pagdating sa verse 7, what then? Israel had not obtained that which he seeketh. Ano ba hinahanap ng Israel is to be reconciled to God. Pero hindi nila naabot, hindi nila nakuha. Sino nakakuha nito? But the election had obtained it, and the rest were blinded. Ang nakatanggap ng kaligtasan ay yung mga pinili. At saan nakatungtong yung pagpili ng Diyos? Sa biyaya ng Diyos. Nakakalungkot, maraming mga mangaral, ang kaatingin nila sa doktrinang ito na nagtuturo na ang Diyos ay may mga pinili, may mga nagtumawag pa. Ang Diyos daw na pumipili ay isang halimaw. This is the purest picture of the graciousness of God. Hindi nakabase sa gawa ng tao. Now, ang sabi sa bandang dulo, the rest were what? Blinded. Kung dito nabibilaukan ka na, pag tinanong mo pa yung tanong, sino bumulag sa kanila? Oh, mga kapatid, pag tinuloy natin ang pag-aaral, wait for further pag-aaral. Hindi pa natin sasagutin yun ngayon. Pero basahin nyo hanggang katapusan ng Romans 11, makikita nyo sinong bumulag sa kanila. Verse 9, dito tayo matatapos. Point number 9, the wisdom of God in salvation. Pero po lang sakit sa ulo. Not all Israel is Israel. At sino yung mga tao ng Diyos, yung mga pinangako ng Diyos, pinili ng Panginoon, pero hindi pa rin siya tapos sa bayan niyang Israel. Dahil meron pa rin siyang dealing, meron pa rin siyang mga pinili sa ethnic Israel. Bakit? It's a display of God's wisdom. Ang sabi sa verse 11, I say then, have they stumbled that they should fall, that is, finally fall? Natisod ba ang Israel and wala na sila? No, God forbid. But rather, ang sabi ng salita, through their fall, salvation is come unto the Gentiles. Sa pamamagitan ng kanilang pagbagsak, sa pamamagitan ng kanilang pag-reject sa Messiah. And not just doon sa kanilang pagpapapako sa ating Panginoong Kristo, even doon sa pangangaral ng mga apostol, if you are following kasama na, at sana kasama namin kayo tuwing Sunday afternoon, that is going through the book of Acts, na kung saan yung mga apostol, ang unang laging gawain ni Apostol Pablo to preach to the Jews sa mga synagogues. And merong point of time, ang sabi ni Apostol Pablo, liban na hinatulan yung mga sarili na hindi karapat-dapat, we go to the Gentiles. Nireject nila ang gospel. At sa biyaya ng Panginoon, God used this rejection for the salvation of the Gentiles. Kaya nakarating sa atin ang Ebanghelyo. But wait, there is more. Hindi pa doon natatapos ang wisdom ng Panginoon. Yun namang salvation ng Gentiles is to provoke them to jealousy. So itong simingling pangit sa mata ng tao ay instrumento ng Diyos para gawin ang dalawang napakagandang bagay para magdala ng kaligtasan sa mga hentil at magtulak sa pagseselos sa mga Hudyo. Ang sabi ni Apostol Pablo, please take note yung verse number 11. Ang sabi ng salita ng Diyos to provoke the Jews to jealousy. Meron tayong application dyan mamaya. Verse 12, now if the fall of them be the riches of the world and the diminishing of them be the riches of the Gentiles, how much more their fullness? Again, alam ni Apostol Pablo, hindi lahat ng mga Hudyo ay maliligtas. Meron lamang kakaunti, remnant. Pero hindi hopeless si Pablo, kundi hopeful. Ang lengguwahe ni Pablo dito ay ito, kung yung ang pagbagsak nila, yung ang paghihirap nila ay naging kayamanan ng sandat is nagkaroon ng kaligtasan ng sanlibutan ng mga hindi Hudyo, gaano pa kaya? Gaano pa kaya?
Verse number 13, for I speak to you Gentiles, inasmuch as I am an apostle to the Gentile, I magnify my office. Ako'y tinawag ng Panginoon bilang apostle sa mga hentil, at ginagawa ko, tinutupad ko, iniluwalhati ko ang aking office sapagkat ang Diyos at nagbigay sa akin ito. Verse 14, pero ginagawa ito ni Pablo, bakit? If by any means I may provoke to emulation or to jealousy them which are of my flesh, and might save some of them. Sinisipagan ko ang aking gawain bilang apostol sa mga hentil. Baka sakali merong ilang mga Hudyo na maprovok sa jealousy at maligtas sila. Please take note, ito yung application sinasabi ko kanina. Ang sabi sa Romans chapter, I hope makuha nyo. Ang sabi sa Romans chapter 11 verse 11, ang disenyo ng Diyos ay ito. Ang Hudyo ay tumanggi sa ebanghelyo, at ang ebanghelyo ay napunta sa mga hentil, at ang mga hentil ay naliligtas para i-provoke sa jealousy ang mga Hudyo. At ang sabi ni Pablo, ginagawa ko ang aking office as apostle to the Gentiles to do just that. Ibig sabihin yung pagtupad ni Apostol Pablo ng kanyang opisina bilang apostle to the Gentiles. He's not doing something contrary to God's plan. It is according sa plano ng Panginoon. Verse 14, lapit na tayo matapos. If by any means I may provoke to emulation them that are of my flesh, that I might save some of them. Again, Apostle Paul is not saying that he is the Savior and might save some. Hindi pala I. There's no tension for Paul. God's sovereignty is clear. At hindi ito nag-negate ng kanyang matinding desire to evangelize. God's faithful election fuels Paul's passion. Ito nagbibigay ng tulak kay Apostol Pablo. Bakit pa rin siya bakit umaasa si Apostol Pablo that some may be saved? Because God said, I have reserved to myself. Meron akong binukod para sa aking sarili. Verse 5, anong sabi? Even so, at this present time, also there is a remnant according to the election of grace. Yun yung hope ni Pablo. Bakit siya may pag-asa may mga Hudyo pa ring maliligtas? Kasi merong mga pinili ang Diyos. Well, verse 13. I speak to you Gentiles, as much as I am apostle to the Gentiles, I magnify my office. I might, that by any means, ito pa rin binasa natin. Verse 15, sorry. For the casting away of them be the reconciling of the world. Again, yung them ay mga Hudyo. Kung yung pagtakwil sa kanila ay maging ma-reconcile ang mundo, that is the Gentiles, what shall the receiving of them be but life from the dead? Muli, para bang sa basketball, naalala niyo si Michael Jordan noong 1996 championship, kung di ako nagkakamali, yun. Na si Michael Jordan nag-score yata ng 40 plus points at nagpanalo sa Chicago Bulls. At ginawa niya yun nung may lagnat siya. May lagnat pa yun, ha? Naka 40 points sa championship. May lagnat pa yun, ha? Paano kung walang lagnat? Ang sabi ni Pablo, if the falling away or the casting away of them be the reconciling the world, what shall the receiving of them be? Gaano kadakila kapag tinanggap na sila? At there's sa verse number 50, sa verse number 16 ang sabi, for if the fruit be holy, the lamp is also holy. And if the root be holy, so are also the branches. Wala tayong time para bigyang pansin ng lahat ng ito, yung mga detalye nito, at merong iba't ibang view patungkol sa first fruit or din sa root. As I have said, nung nakaraang pinag-aaral natin, I still stand doon sa aking pananaw na ito ay tumutukoy dun sa elect Jews, yung mga pinili, yung maliliit na ilan. Kung sila ay holy, nasahan nyo may parating na malaking ani. Because sasabihin ni Pablo sa bandang dulo, sa verse 26, dito tayo matatapos. And so, simulan sa verse 25, sorry. Romans 11:25. For I will not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. Verse 26. And so, what will happen? All Israel shall be saved. Merong kaunti ngayon. May kaunti ngayon. Pero may kakaroon ng buong ani sa lumaon.
Ito ang pag-asa na meron si Pablo. At ito'y nakatungtong sa katotohanan na ang Diyos ay humirang. At ito nagiging gasolina ng kanyang patuloy na pangangaral ng Ebanghelyo. At nawa tayo bilang Kristiyano at Iglesia ay hindi kumontra sa maalab na pagnanasa na ipangaral ng Ebanghelyo, ang doktrina ng soberanong pagpili ng Diyos. Kundi ito yung ating maging pag-asa na merong maliligtas. Kaya tayo ay patuloy na tapat na mangaral ng Ebanghelyo. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, purihin ka. O Diyos, nawa ang mga bagay ito hindi maging kaalaman lamang, kundi magtulak sa amin sa pagpuri sa iyo. Magtulak sa amin sa kabanalan at gayon din lalo na sa mas lalo pang marubdob na pangangaral ng Ebanghelyo. Salamat po na meron kaming pag-asa at ang pag-asa namin ay hindi ang kabaitan at kalooban ng tao. Ang pag-asa namin ay hindi ang husay namin. Ang pag-asa namin ay ang biyaya mo. Salamat po. Lahat na ito dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tumayo po tayong lahat at awitan natin ating pangwakas na awit. At tayo po'y mawit sa Panginoon. Buti po natin, Jesus saves. We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the steeps and cross the waves. Onward is our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Give the winds a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. High seals and deep escapes. This our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Amen. Purihin mo ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. Muli mga kapatid, may pag-asa ang paghahayag ng Ebanghelyo. Yes, Jesus saves. At tunay, patuloy tayo maging instrumento na maging tagapaghayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang biyaya ng ating Ama, ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong maging maliwanag na ilaw saan man tayo nilagay ng Panginoon. God bless po, magandang tanghali. Dito tatapos ang ating gawain ng pagsamba. Reminder ho sa mga young people, meron ho kayong meeting para ho sa darating na youth conference. 2:00 po ang ating panghapong pagsamba mamaya and 4:30 ho ang ating prayer meeting. Magandang tanghali.